Salamat po, Ama, sa malayang pagtitipon na mayroon kami ngayon. Ipinagdiriwang po namin ang inyong kabutihan at walang maliw na pagmamahal. Wine-welcome po namin kayo ng mga palaspas ng aming isip at puso. Mga kapatid, let us be with God through personal and private prayer. Better than the riches of this world, better than the sound of my friends' voices, better than the biggest dreams of my heart. That's just the start. Better than getting what I say I need, better than living the life that I want to, better than the love anyone could give. Your love is. You hold me now in your arms and never let me go. Sunshine, in the moonlight, in the night sky. You give me breath and all your love. I give my heart to you because I can't stop falling in love with you. I'll never stop falling in love with you. Better than the riches of this world, better than the sound of my friends' voices, better than the biggest dreams of my heart. That's just the start. Better than getting what I say I need, better than living the life that I want to, better than the love anyone could give. Your love is. You hold me now in your arms and never let me go. Sunshine, in the moonlight, in the night sky. You give me breath and all your love. I give my heart to you because I can't stop falling in love with you. I'll never stop falling in love with you. I can't stop falling in love with you. I'll never stop falling in love with you.
kapiling, kalangitan ay natatanaw. Aming Diyos, kami ay umaawit, sumasayaw at nagpupuri para sa inyo. Aming Panginoon, sa aming paglapit,
Balutin niyo po kami ng inyong biyaya, biyaya ng pagmamahal, at biyaya ng pahinga. Aming Diyos, tanggapin niyo po ang aming taus-pusong pasasalamat at pagsamba sa inyo. Patahimikin niyo ang puso kong ito, o aking Diyos, payapain niyo ng lubos. Ang nais ko'y masilayan ng inyong mukha, at sa inyong piling muli maging bata. Patahimikin niyo ang puso kong ito, o aking Diyos, payapain niyo ng lubos. Ang nais ko'y masilayan ng inyong mukha, at sa inyong piling muli maging bata. Tatalong sa inyo, magsusumbong ako, magtatanong, maghihintay na kasagutan niyo. Magtitiwala na pangako'y tutukin, sa paraiso niyo ako ay dadalhin. Lahat ng pangamba nawa'y pawiin na, pahirin ang luha at palitan ng ligaya. Ang nais ko'y mapanagang inyong ngiti, sa inyong kandili maging makabuli. Tatalong sa inyo, magsusumbong ako, magtatanong, maghihintay na kasagutan niyo. Magtitiwala na pangako'y tutukin, sa paraiso niyo ako ay dadalhin. Tatalong sa inyo, magsusumbong ako, magtatanong, maghihintay na kasagutan niyo. Magtitiwala na pangako'y tutukin, sa paraiso niyo ako ay dadalhin. Magtitiwala na pangako'y tutukin, tatanggapin ako't iyong mamahalin.
the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. All praises to our God, our loving Father, the God of peace and the God of love. Father, we praise you. Panginoon, samahan niyo po kami sa aming pakikinig ng inyong mensahe. Nawa, Panginoon, mangusap po kayo sa aming mga puso at isipan. Kayo lamang aming Diyos ang aming tinataas sa mga oras na ito. Lahat ng ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Mark 14:32. Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane, and he told them, "Sit here to pray." Pag-aaral natin ngayon, pinamagatan natin the garden prayer and the prayer garden.
Salamat, Panginoon, dahil maaari namin pagbulay-bulayan ang mga nagganap sa buhay ng iyong anak na si Jesus. Sa sandaling ito, pakalinisin niyo po kami, buksan ang aming isip, at turuan niyo kami magtuon ng pansin sa inyo lamang. At nawa ka, lahat kami makapag-uwi ng personal na mensahe mula sa inyo. We commit our time to you, Father, asking you to teach us and to touch us spiritually so that we may continue to change from glory to glory, especially with your message for each one of us tonight. Be our speaker. Be our preacher, Father. We seek you in the name of your Son, Jesus. Mark 14:32, Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane, and he told them, "Sit here while I pray." Isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng ginawa ng Panginoon patungo sa kanyang pagka-aresto, paglilitis, kamatayan, at pagkabuhay na muli. Gethsemane means a garden of olives. Hindi siya basta wild garden, siya ay tinataniman ng mga oliba, kaya meron doong olive press, kung saan ang mga oliba ay pinipiga at ginagawang langis. It means an olive garden with an olive press. It is usually walled, itong mga ganitong klaseng hardin. And the particular garden that we're going to focus on tonight, the Gethsemane, is down in the Kidron Valley. Sa eastern side ng temple ay may napakalalim at matarik na bangin at sa ibaba nun ang tinatawag na Kidron Valley. At sa Kidron Valley ay mayroong isang maliit na sapa o maliit na batis na dinadaluyan ng kaunting tubig, subalit lagi ito halos ay kulay dugo dahil ang mga tira-tirahan, ang mga bahagi ng hayop na iniaalay sa templo, pati na ang mga sobrang dugo ay itinatapon doon. Kaya lagi na mayroong kulay dugo ang maliit na sapa sa Kidron Valley. Matapos ang tinatawag natin ngayon na Lord's Supper, ang Panginoon at ang kanyang mga disipulo ay bumaba doon sa libis na yon, sa valley. Tumawid ng maliit na sapa na ito at tumuloy sila sa halamanan na siyang pinagdausan ng napakahalagang panalangin ng Panginoon. Mark 14:33-34, Jesus took Peter, James, and John. He was sad and troubled and told them, "I am so sad that I feel as if I am dying. Stay here and keep awake with me." Kasama ang 15 alagad at hindi na nakasama si Judas na noon ay merong ginagawa para ipagkanulo si Jesus, iniwan pa niya yung iba sa may gawi sa may labas at isinama niya sa kaloob-looban ng halamanan ang 3 disipulo na madalas niyang kasama at yun din ang nakakita sa kanya na nagbago ang anyo sa tinatawag nating Mount of Transfiguration. At sinabi niya, "Halos ikamatay ko ang lungkot." Nakaranas ba kayo ng lungkot na halos nakakamatay? Yung lungkot na deep depression. Yung pag naramdaman nyo sa mga alas 2, alas 3 ng umaga ay parang wala nang darating na umaga. Sa madaling araw ay parang wala na kayong kasama at nag-iisa. Napakatindi ng lungkot na nadarama ng Panginoon. Alam niya noon na siya ipagkakanulo at siya ay ipapako sa krus. At sinabi niya doon sa 3, "Manatili kayong gising, samahan ninyo ako. Halos ikalungkot ko, ikamatay ko ang kalungkutang ito. Dito kayo." Mark 14:35-36. Jesus walked on a little way, then he knelt down on the ground and prayed, "Father, if it is possible, don't let this happen to me. Father, you can do anything. Don't make me suffer by having me drink from this cup. But do what you want and not what I want." Isang napaka matapat na panalangin. The human in Jesus is asking to be spared the sorrow, the trouble, the pain, the terrible pain that he was about to undergo. Sabi niya, kung maaari lamang ko'y sana'y huwag na ako na dumaan dito sa ganitong pagdurusa. Pero matapos yun, sinabi niya, ganun pa man, masunod po ang inyong kalooban, hindi ang aking ibig lamang. Sa Luke 22:43-44, that's the only report about this. Then an angel from heaven came to help him. Jesus was in great pain and prayed so sincerely that his sweat fell to the ground like drops of blood.
Si Luke lang ang nag-report sa mga gospel writers about this particular detail, na sa tindi ng dalamhati ni Jesus, ay may isang anghel na lumapit sa kanya at siya'y tinulungan. Kung paano niya tinulungan, lingid sa atin dahil hindi ipinaliwanag. Subalit sinabi na ang pawis na lumabas sa kanya mga noo ay mga mustilang butil ng dugo. At ito ay pumatak sa lupa. The blood of Jesus goes into the earth and replaces the blood in the stream. Napaka ganda ng imagery na mga dugo lang ng hayop yung sumasama sa tubig ng sapa at ngayon dugo ni Jesus ang nagsimula na tumulo sa lupa na yon. At maaalala natin na ang unang dugo na pumatak sa lupa ay ang dugo ni Abel na pinatay ng kanyang kapatid na si Cain sa unang-unang pagkakasala ng mga unang pamilya na sinundan ng kasaysayan sa Genesis. Dugo na duminig sa lupa at nagbigay ng sumpa sa lupa. Ngayon naman ay dugo ni Jesus na wari bagay babawi sa sumpa na yon. Jesus asked the Father to spare him the agony of the cross. And he expresses his feelings, but nonetheless declares unreserved submission and obedience to God's will. Mark 14:37-38. When Jesus came back and found the disciples sleeping, he said to Simon Peter, "Are you asleep? Can't you stay awake for just 1 hour? Stay awake and pray that you won't be tested. You want to do what is right, but you are weak." So sa unang pagbalik ni Jesus sa kanyang mga kasamahan, ay inabutan niyang nakatulog ang mga yun. And specifically, si Pedro, sinabihan niya, "Bakit ka nakakatulog? Manatili kang gising. Manalangin ka na hindi ka dumaan sa pagsubok. Gusto mong gumawa ng tama, pero marupok ka. Kaya manalangin ka." Mark 14:39, Jesus went back and prayed the same prayer. Mark 14:40. But when he returned to the disciples, he found them sleeping again. They simply could not keep their eyes open and they did not know what to say. Sa pangalawang pagkakataon ay naabutan niyang nakatulog ang mga disipulo. At nang sila ay pukawin ni Jesus, ay hindi na malaman kung paano ipaliliwanag na para yun lang, hindi pa sila manatiling gising. Mark 14:41, when Jesus returned to the disciples the third time, he said, "Are you still sleeping and resting?" Or sa ibang version na sinasabi, "You may as well keep on sleeping and resting." Dahil hindi naman kayo manatiling gising, mabuti pa kaya matulog na lang kayo ng tuloy-tuloy. O gusto nyo ba'y itulog na lang at daan na lang sa tulog ang napakahalagang gabing ito? Mark 14:41-42, enough of all that. The time has come for the Son of Man to be handed over to sinners. Get up, let's go. The one who will betray me is already here. At sa dilim ng gabi na yon, bumagtas dito sa libis na ito ang pulutong ng mga kawal ng templo, may dala-dala mga sulo at iba't ibang ilawan, at sa sandatahan para si Jesus ay dakpin. Pansinin natin ang sabi ni Jesus, the Son of Man is to be handed to sinners. By sinners, Jesus was not referring to sex offenders or thieves or criminals or the usual targets of religion to be labeled as sinners. He meant the chief priests, the Pharisees, the teachers of the law, the priests, the religious leaders, and their followers. Sila ang tinawag ng Panginoon na sinners. Ano-ano para sa atin ngayon, mga kapatid, ang mga aral ng garden prayer o galing sa prayer garden? Jesus prayed that Peter not be tested. It was Judas, but it could have been Peter. It could have been anyone who would have been tested and betrayed Jesus. Pity those who are going through testing.
Pity those who are going through trial and hardship. Do not be self-righteous and judgmental and condemn those who are going through hard trials. At yan ang naramdaman ng Panginoon kay Pedro. May lesson para sa ating lahat, mga kapatid. Pray for one another. Pag may nabalitaan kayong kapatid, kamag-anak, pinsan, office mate, kapitbahay, na dumadaan sa pagsubok, halos ay malaglag o nalaglag na nga, ang una nating dapat gawin, ipanalangin sila. Yun ang ginawa ng Panginoong Yesus, ipinanalangin niya. Magdalanginan tayo para sa isa't isa, dahil ang pagdaan natin sa pagsubok ay panapanahon lang. Hindi mo alam kung kailan naman ikaw. Kumisan may mga magulang na ipinagyayabang kanilang mga anak, mga apo, hindi nyo alam kung kailan sila naman ang maaaring matukso at matumba at mahulog. Another thing that we should notice here is that Jesus asked for companionship. He asked for fellowship, for the ministry of presence. Napakahalaga, mga kapatid, na tayo'y makilamay, makiramay, makisama sa nagdadalamhati. Kuminsan, masaya tayo, we feel that we don't need to be with someone, pero lagi nating dapat pakiramdaman kung kailangan nila tayo. Mapalad ka kung hindi mo kailangan ng kapwa mo ngayon dahil mukhang puno ka, masaya, pero kung ikaw ang kailangan, maging handa kang makiramay. Accompany, support one another. One of the greatest gifts that we could give to our loved ones is the gift of our presence. The gift of our time. Kuminsan may mga birthday, may mga okasyon, sabi mo, hindi ako pupunta kasi wala akong paregalo. Yung oras mo, yung oras na gugugulin mo papunta, pamamalagi sa okasyon at pag-uwi, regalo yon. Ang oras at panahon ay napakahalagang regalo. At dapat nating appreciate yung mga tao na available pagkailangan natin sila. Importante na malaman natin na sa tingin ni Jesus, kadalasan ang tinutukoy niya sa mga makasalanan, hindi yung lagi nating pinag-iinitan na tinatawag natin mga makasalanan. Jesus referred to the religious leaders as sinners. Sapagkat yung religious self-righteousness, judgmentalism, pride, arrogance, and cruelty to those you consider to be sinful is grave sin in the eyes of Jesus. Christians have to define and identify sin from the point of view of Jesus. Hindi ko relihiyoso ay banal na nga. Sa kadalasan sa pagiging nating relihiyoso, doon tayo nagiging malupit sa kapwa, doon tayo nawawala ng pangunawa, doon tayo nanguhusga, at yun ang tinatawag ni Jesus sa mga makasalanan. Jesus prayed before His trial and crucifixion. Mahalaga. Kung hindi nanalangin si Jesus dito sa Gethsemane, sa sandaling ito, malamang na hindi niya nakaya ang hirap ng krus. Ang darating na hirap sa kanya, nung siya'y litisin magdamag na walang idlip ni isang pikit, nang siya'y pinabalik-balik sa bahay ni Caiaphas at ni Pilate at ni Herod, at siya ay nilapastangan, at pagkatapos ay pinagbuhat ng krus at ipinako kinabukasan, hindi niya marahil yun nakaya, kundi siya nanalangin. At kung si Jesus na yun, kinailangan pang manalangin, lalo tayo. Prepare for and face trials and hardships with prayer. Kung natatansya nyo na may darating na pagsubok, manalangin ng time team. At kung may makakasama kayong manalangin, magpasama. At kung kayo may masasamahang gustong magpasama sa panalangin, samahan. Iba ang nagiging lakas ng ating loob kung ang baon-baon natin sa pagharap sa mga pagsubok ay panalangin. With prayer, we connect with the power of God so we are able to overcome whatever is thrown our way. Sabi nga nila, a person is strongest when he or she is on her knees praying. Ang tunay na lakas ay nagmumula sa paghugot ng lakas sa ating pananalig sa ating Diyos Ama. So pray
for one another. We should know that Gethsemane is a crucial link in the gardens of life. And today we shall focus on 4 gardens of our lives. And I want you to think right now, kung sa sandaling ito, nasaan sa mga hardin na ito kayo. The first garden of life is the Garden of Eden. Bright, beautiful, paradise. God created the Garden of Eden for man to live in, to enjoy, and in it to fellowship with God. God created humans to have a relationship with them. Ang paglikha ng Diyos sa tao ay hindi lang isang eksperimento. Meron siyang pakay, at ito ay makipagmabutihan, makisalamuha, makihalubilo, makisangkot, makiisa sa taong kanyang nilikha. Gusto ng Diyos na magkasama siya at ang taong kanyang nilikha. At sa gitna ng halaman na ito ay yung tree of life. Alam natin ang kasaysayan. Humans disobeyed God's will, fell into sin and eventual spiritual death. Humans lost the garden. Then, there's the Garden of Gethsemane. Dark, stained with blood. The blood of Abel, and now the blood of Jesus. In Gethsemane, Jesus, as the definitive and quintessential human, struggled but surrendered to God's will. Nasa Gethsemane ba kayo ngayon? Alam niyong tama, pero may iba kayong gustong gawin. Alam natin kung anong mabuti, pero gusto sana nating huwag mahirapan. Alam natin kung anong dapat nating tahakin, pero gusto sana nating mag-shortcut. In Gethsemane, the disobedience of Adam and Eve is canceled and redeemed by the obedience of Jesus. Sa unang halamanan sa Eden, naging suwail ang tao at lumabag sa kalooban ng Diyos. Sa pangalawang hardin, si Jesus na nagkatawang tao ay susunod sa kalooban ng Diyos upang bawiin ang pagkalugmok, ang pagkasasala ni Eva at ni Adan at ng mga unang pamilya. The Garden of Gethsemane has redemptive value. At kung dami namin ng panahon at haba-haba ng oras na ang Israel ay nag-aalay ng mga dugo ng hayop na ayon din naman sa Biblia ay hindi naman nakapaglilinis at hindi nakakapagpatawad ng kasalanan, sa Gethsemane nagsimulang pumatak ang dugo ni Jesus upang yung tunay at kaisa-isang katanggap-tanggap sa Diyos sa sakripisyo ay kanyang ialay. Sa Gethsemane din, nahanda ang loob, ang Espiritu ni Jesus, na tanggapin ang dapat sana'y napakahirap at hindi katanggap-tanggap na gawain. Gethsemane is preparation and empowerment for the cross. Kung kayo man ay dumaranas ngayon ng Gethsemane, huwag niyong isipin na ito na ang wakas ng aking buhay. Nananalangin ka, lumalapit ka sa Diyos, halos maging dugo ang iyong pawis. Hindi ibig sabihin noon ay sad ending. Kung nananalangin ka sa Panginoon at kahit mahirap ay magsusuko ka ng iyong kalooban sa Panginoon, alam mo ang Gethsemane is only garden number 2 in a series of your gardens of life. And you're not going to stay in Gethsemane for long and forever, but finish the work that you have to finish in Gethsemane. Pass the test. Rely on the Lord. Listen to God rather than to your own will. Then the third garden, which followed in the life of Jesus, is the tomb garden beside Golgotha. Libingan ni Jesus. Siya ay nilibing sa isang halamanan din, hindi kalayuan. Sa gilid ng bundok na inuka, upang maging mistulang kuweba na siyang usong libingan nung araw, nalibing si Jesus. Parang malungkot. Patay ka, nakalibing ka, inilibing ka, nag-iisa ka. Ganyan ba ang nararanasan ng ilan sa atin ngayon? Halos ay patay, parang patay na, parang wala ng pag-asa. Through this garden, which is really the tomb, Jesus would go down to the dead.
He would save the dead and conquer death, and He would lead them out and up to the highest place. That teaching is very clear, especially in Colossians. Na ang Panginoong Jesus, ang sinasabing sa libing, ay lumusong sa daigdig ng mga patay at nagligtas ng mga kaluluwang napipiit doon. At sinasabi din sa kasulatan, matapos ang Panginoon ng buhay na muli, ay naglabasan ng maraming patay mula sa kanilang mga libingan at nakita sila mukhaan physically ng maraming tao sa lungsod. At matapos ang Panginoon ay umakyat sa kalangitan, dinala niya ang napakaraming iniligtas mula sa kamatayan. At magmula nun, ang langit ay naging bukas na sa lahat ng mamamatayang katawan, subalit na nanalig kay Jesus, ang Espiritu ay dinadala sa kataas-taasan. At sa wakas, ang ikaapat na hardin, the garden of the glory of God, described in Revelation 22, where the tree of life is mentioned again after a very long silence. Dahil naging katanggap-tanggap sa Ama ang sakripisyo ni Jesus, dahil higit pa sa sapat ang dugo niya para sa dugo ng ating lahat, na konekta muli ang Diyos sa tao sa pamamagitan ni Jesus. Siya ang naging daan, siya ang katotohanan at siya ang buhay. At sa pamamagitan ni Jesus, ang lahat ng nananalig ay uuwi doon sa halamanan ng glory of God na walang iniwan doon sa naunang halamanan of Eden, only more beautiful and more glorious. The leaves of the tree of life are for the healing of the nations, Revelation tells us, showing that God is a God of restoration of all nations. Everything is restored, especially God's relationship with humans. Not only with old Israel, not only with new Israel, but with each and every nation on earth. Kaya ang sinabi sa Revelation, haharap tayo sa great white throne judgment. Every tongue, every tribe, every nation will face the Lord with national, tribal identity. Kaya mahalaga ang national, tribal identity because it will count in the last days. All of this happened because Jesus obeyed God doon sa krus at nakasunod siya dahil nanalangin siya sa Gethsemane. In life, we pass through these 4 gardens. Minsan pabalik-balik. Hindi naman laging linear. Kuminsan circular. Yung paradise, it could be our childhood, our innocence, our purity, or even just happy moments. Nanunumbalik, bumabalik-balik tayo sa halamanan ng Eden, sa paraiso. Pagkatapos may kasunod na corruption and fall, often repeatedly. At nakakatulog din ang mga tao. Yung mga disciples nakatulog habang si Jesus ay sinusubok. Si Adan halos nakatulog din habang si Eva ay sinusubok. Dahil nanahimik lang siya, hindi siya kumibo para suportahan niya si Eve to say no. The so-called silence of Adam was almost like a deep sleep. And so these disciples repeat that and they also sleep. Nakita niyo yung mga prophetic values of everything that happened. History repeats itself. But the errors need not be repeated. The errors can be rectified. Kuminsan naman tayo nasa halaman ng Gethsemane ng buhay natin. The disciples slept while Jesus was struggling and deciding. At ganun din tayo. We struggle. We become victorious. We struggle again. Often, repeatedly. But by Jesus' submission to God, believers are counted as having submitted to, and therefore we are counted as victorious. Not because we are personally victorious, but because Jesus made the victory for all of us. Kaya siya tagapagligtas. But beyond the symbolic submission through the blood of Christ and the accomplishment of Jesus, we should submit personally. Bagamat ang pagsuko ni Jesus sa kalooban ng Ama ay may benepisyo para sa ating lahat, dapat din tayong personally, isa-isa, kanya-kanya, magsuko ng buhay natin sa Panginoon. Submit vicariously
by the substitution of Jesus, but also submit personally. At pagkatapos, kung minsan ang iba sa atin parang nasa tomb garden, we die many deaths. Like we can cry without tears. We can also die without giving up our spirit. Because the heart can die many ways. Kung minsan yung kausap mo, dead pala. Wala dito, ang layo-layo. Kung minsan tayo man ganon. And yet we also die to self and to sin. Personally or through Jesus. Then we die physically. But even that should not be feared because there is the garden of God's glory. It is only through physical death that we enter eternity. So hindi dapat katakutan. Ang dapat lang habang nabubuhay tayo, to live is Christ, then to die is gain. God's people will be restored, reunited with God, and will be with God forever through Jesus. However, the garden of God's glory is also available today. You don't need to die to go there. For you to have a slice of heaven that can be enjoyed even in this life. It can be enjoyed in advance whenever we live right with God. The church is the embassy of heaven. Christians are God's ambassadors. Heaven can be enjoyed even in installment and in slices here on earth. At nararanasan natin yun. Kung tayo nabubuhay sa kalooban ng Panginoon, nakakadama tayo ng malalim na mga pagpapala, para na rin tayong nakakaranas ng kaparasong langit. Kaya magparanas din tayo ng langit sa ating kapwa. Magpaparanas na rin tayo, huwag na impyerno. Langit na. Makita nila ang mukha ng Diyos pag nakikita tayo, maramdaman nila ang hipo at haplos ng Diyos kung tayo ay nasa kanilang tabi, maramdaman nila ang encouragement, empowerment ng God, hindi yung discouragement from the devil. Be a blessing, be an ambassador of heaven. Because you're part of these four gardens. So go to and go through your Gethsemane. Mga kapatid, may kanya-kanya tayong Gethsemane ngayon. Salamat na lang at nauna na si Jesus na ituro sa atin ang daan kung paano lalampasan at pagtatagumpayan ang pagpawis ng dugo, ang pag-iisa. Si Jesus na halos ay makiusap na siya samahan, nararamdaman natin yon. Kung minsan kahit may asawa ka, you feel alone. Minsan may pamilya ka, you feel alone, they don't believe in what you believe in, or probably they really not believe in you, or they reject you. They cast you out. Pero hindi naman nag-isa si Jesus noon dahil nananalangin siya, kapiling niya ang Ama. Hindi ka pwedeng mag-isa dahil may Diyos. Akala mo lang. Pag dumarating ang mga panahon na natutokso tayo mag-isip na wala tayong kasama, wala tayong kakampi, walang nakakaunawa, walang makakagamot sa atin, walang makakapagpalakas, alalahanin niyo may Diyos. At yun ang focus ni Jesus sa halamanan. So prayer. Surrender your will to God's will. Then proceed to and through your garden tomb, which we will all pass through. Die to self, and then later on into the garden of God's glory, into full restoration, into eternal life. Napakahalaga na unawain natin ang kahulugan ng halamanan ng Gethsemane. Spend time praying like you have never prayed before. Pray for other people. Very especially, pray for your own strength. That God can prepare you for greatness. That God can prepare you for any cross that might be just ahead of you. And believe that God is with you like Jesus did, and submit to God's will. Heavenly Father, we thank you that though Gethsemane was sad, Gethsemane was a springboard for the victory of our Lord Jesus. Na mula sa Gethsemane, hinarap niya ang krus, dumaan siya sa garden tomb, at naghanda siya ng glorious garden for all of us, your children. Touch us like we have never received a touch from you before. Teach us to pray deeply, powerfully, at nawa Panginoon sa aming dalangin, maluwalhati kayo, at ang lahat ng pagpapalang nakalaan para sa bawat isa
ay tanggapin ng bawat isa. Pinupuri namin kayo, Panginoon, dinadakila, patuloy nyo kaming turuan mula sa leksyon ng halamanan ng Gethsemane. Father, we praise you and thank you in the name of your Son, Jesus. Aming kataas-taasang Diyos, maraming salamat po sa halimbawang ipinakita ni Jesus na nararapat naming tularan, ang manalangin. Ang pananalangin niya na nagbigay sa kanya ng kalakasang harapin ang mga pagsubok at pagtagumpayan ng mga ito. Nawa sa aming mga personal na buhay ay maging mapanalanginin din kami upang makayanan namin ang mga pagsubok na aming kakaharapin. Maalala namin na ipanalangin ang aming kapwa, pamilya, mahal sa buhay, at maging kasangkapan kami upang lumalim ang kanilang pananalig sa inyo. Dahil sa pananalangin ni Jesus, nakayanan niya na kami ay mailigtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa ilang sandali ng katahimikan, patuloy po nating papurihan at pasalamatan ang Panginoon. Panginoon, salamat po sa mga pagpapalang aming natatanggap buhat sa inyo. Salamat sa kapayapaan, kapahingahan at kalayaan. Salamat sa pagtustos sa aming mga pangangailangan. Narito po ang aming mga handog. Binabalik at iniaalay po namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ko'y tigil sa salamat na hatid upang salita niyo ay palaganapin at palawak ng makalangit na gawain. Tinig na umaawit at puri ang inihahatid sa salamat na sinasambit ang kalakay walang hatid upang sayang ibinabalik biyayang galing sa langit, tunay at mayaman, inyong pag-ibig. Ang aming alay, O Diyos, ay tanggapin. At kung na pinakamahina, ang aming nagalhin, lahat ng ito'y sa inyo dinamdalin. Manalaan tungo sa lahat ng ito
Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. You're mine. You're mine. Ama naming nasa sa langit, nagpapasalamat po kami, nagpupuri sa lahat ng pagkakataon na kami ay nagkakaroon ng kaugnayan sa inyong Espiritu sa pangalan ni Jesus. Ang inyong mga aral ay sapat para kami ay lumakad sa liwanag na hindi kami mapapahamak. Mga kapatid, sa ilang saglit ng ating katahimikan, ipahayag natin ang ating mga pananalangin sa ating Panginoon at bigyan nawa ang bawat isa sa atin ng katiwasayan, katahimikan at payapang kalooban. Mga kapatid, sa pansamantalang paghihiwa-hiwalay natin hanggang sa muli nating pagkikita-kita, humayo tayo ng papayapa, taglay ang masaganang biyaya ng kanyang mga katuruan, ng kanyang pagmamahal, ng kanyang kapatawaran at walang hanggang pagtanggap sa bawat isa. Sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo.